mga kapatid na mga pari, mga reliyoso at reliyosa, ang ating sangguniang laiko, mga opisyalis ng ating pamahalaan na pinangungunahan ng ating ginagalang na punong lalawigan, Daniel Fernando, at Bukal Alex Castro, mga kapatid sa pananampalataya. Una po sa lahat, tayo magpapasalamat sa Panginoon na sa loob ng 2 taon ay tayo'y nagkatipon-tipon muli bilang isang sambayanan dito sa ating katedral sa pagkakataong ito, sapagkat humina na ang pandemya. Batid natin na may iilan sa atin na hindi na natin kasama ngayon. Ngunit mariin ang ating pananampalataya na kahit sila ay hindi pisikal na kasama natin ngayon, kasama pa rin natin sila bilang iisang bayan ng Diyos. Sapagkat ang buhay sa kabila at ang buhay dito sa ating mundo ay napagbuklod sa pamamagitan ng Eukaristiya, itong ating pagdiriwang ngayon. Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon, sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa bulag na sila'y makakikita, upang bigyang kaluwagan ang mga sinisiil at ipahayag ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon. Sa mga salitang ito, ipinahayag ng ating Panginoon ang kanyang misyon na maging propeta sa mga bansa. Isang misyon na kanyang iniatang sa atin bilang kanyang mga katuwang sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Ang misyong ito ay naging mas mahalaga sa ating panahon ngayon, sapagkat nagiging talamak na sa ating bayan ang kasinungalingan na siyang nagpapabulag sa mga taong makakikita naman, na nagpapabingi sa mga taong makaririnig naman, nagpapapipi sa mga taong nakapagsasalita naman, nagpapabobo sa mga taong may pag-iisip naman. Sa pamamagitan ng social media, maraming tao ang nag-iba ang paniwala. Ang malagim na kasaysayan ng martial law ay naging golden age. Ang mga nahatulang nagnakaw sa bayan ay naging mga biktima ng inhustisya. Ang mga bayani ay naging traidor. Ang traidor ay naging mga bayani. Ang pagsasabi ng katotohanan ay naging paninirang puri. Ang pagsisinungaling ay naging hanap buhay. Ang paglilingkod sa kapwa ay naging pagkukunwari. Ang pagmumura at pambabastos ay naging huwaran para sa mga kabataan. Hindi lang iilan sa ating mga kapatid ang nalilinlang sa kasinungalingang pinagpalaganap. Kabilang sa mga nalilinlang o di kaya'y nagpagamit upang manglinlang ay mga taong masasabi nating matatalino at may pinag-aralan. May mga propesor ng filosofiya, may mga abogado at mga guro. Mayroon ding mga taong simbahan, mga lektor, mga kantor, katekista, youth leader,
may iilang madre at pare. Ayaw ko lang dito. Mga miyembro ng mga samahan sa parokya, nakasisiphayo na ang mga taong inaasahan mong maging matuwid ang pag-iisip ay sila mismong masigasig na nagkakalat ng kasinungalingan. Mayroong tunay na naniniwala, gaano man kabaluktot, ngunit meron ding alam ang kabaluktutan, ngunit tinataguyod ang baluktot para sa sariling kapakanan. Kung manaig ang kasinungalingan, ano ang mangyayari sa ating bayan? Ang taong manaig sa pamamagitan ng kasinungalingan ay magtataguyod sa sarili sa pamamagitan din ng kasinungalingan. Siguraduhing burahin ang totoong kasaysayan at ituro ang kabaligtaran. Siguraduhing manatili sa kapangyarihan sa pamamagitan ng pagluluklok ng mga taong sasang-ayon sa kanyang pagsinungaling, mga taong halang ang kaluluwa at naghahangad lang ng sariling interes. Makakaasa ba tayo ng katapatan sa mga taong nagtataguyod sa kasinungalingan? Makatitiwala ba tayo sa mga taong nagbebenta ng dangal para makapasok lang sa mga pasilyo ng kapangyarihan? Ano ang ating magagawa bilang mga taong inaatasang magpapahayag sa katotohanan? Kagad-agad may mga taong nagbabala, huwag kayong makisawsaw sa larangan ng politika. Mayroon tayong separation of church and state, kaya dapat kayong magsalita lamang tungkol sa pananampalataya. Ngunit ang Diyos mismo ang nagsabi, ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya, sa mga bulag na sila'y makakikita, upang bigyang kaluwagan ang mga sinisiil. Ang ating saligang batas na mismo ang nagsabi, ang separation of church and state ay limitasyon sa gobyerno upang hindi paboran ng isang relihiyon o di kaya magtayo ng pambansang relihiyon. Hindi ito nagpipigil sa simbahan upang manindigan sa katarungan at katotohanan. Bagamat tungkulin nating mga pari ang maninindigan sa katotohanan, hindi ito nangangahulugang kailangan tayong pumanig sa isang partido o samahan, sapagkat ang katotohanan ay walang kulay at walang kinikilingan. Kung sa pagpapahayag ng katotohanan, tatamaan ang sinungaling at magnanakaw, ang karaniwan nating paumanhin ay bato-bato sa langit, ang tamaan ay huwag magalit. Wala itong personalan, trabaho lang po. Ngunit, paano kung tayo ang tatamaan sa ating mga pahayag? Paano kung may bahid din ang ating budhi? Bilang mga pari, kailangang maging makatotohanan din tayo sa ating mga sarili. Ang pagkikilala natin sa ating sariling mga kahinaan at kabiguan ay siyang nagpapatahimik sa atin. Batid natin ang ating mga budhi at ang mga paratang ng Diablo ang siyang nagpatatamimi sa atin. Sa mga panahong ito na nililibak ang kahalagahan ng integridad, ito din ang pagkakataong matanto natin gaano kahalaga ang sariling integridad. Paano natin may pahayag ang katotohanan samantalang tayo din na may bahid ng kasinungalingan? Hindi sa pagmamalinis o di kaya'y sa kawalan ng pag-asa, kundi sa pagkapit kay Jesus, ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Sapagkat ang mabuting balita na ating ipinahahayag ay hindi pagmamalaki sa ating sariling kabutihan, kundi ang kapatawaran sa mga nagsisisi at umamin sa kanilang mga kasalanan. Sapagkat ipahayag natin ang paglaya sa mga bihag,
Hindi dahil tayo likas na malaya, kundi tayo din ay naging bihag at napalaya sa awa ng Panginoon. Tayo din ay kabilang sa mga bulag na namulat sa katotohanan, mga sumisiil din sa kapwa, ngunit nahipo ang puso sa pag-ibig ng Diyos. Ito ang ibig sabihin ng motto ng ating mahal na Santo Papa, Papa Francisco, Miserando atque eligendo, ginawaran ng awa at pinili. Ito nga ang pinaghugutan ng ating paninindigan. Ayaw natin sa kasinungalingan sapagkat nanggaling na tayo doon at batid nating mas malaya tayo kung mamuhay sa katotohanan. Ayaw natin sa magnanakaw sapagkat sa ating pagkahumaling sa mga material na bagay, naging alipin tayo sa mga bagay na hindi nagbibigay ng tunay na kaligayahan. Ang ating ipahayag ay hindi ang likas nating katayuan, kundi ang katubusang dulot sa atin ni Jesus. Tayo ay hinango sa putik, kaya tayo ay nagbabala upang ang bayan ay hindi masadlak sa putikan. Bilang mga pari, miserando atque eligendo, ginawaran ng awa at pinili. Ano ang nararapat nating gawin upang hindi masadlak ang bayan sa putikan? Una, ayusin natin ang ating mga sarili. Itakwil ang di makatotohanan sa ating buhay at lahat ng di angkop sa ating misyon. Ayusin natin ang pamamahala sa ating mga parokya. Maging transparent tayo at sensitibo sa ating mga kawan. Pangalawa, magsalita tayo at huwag matakot. Magsalita laban sa kasinungalingan at katiwalian. Hindi kailangang pumanig sa isang kandidato. Sapat na isawalat ang katotohanan at batikusin ang katiwalian. Ito'y para sa mga pari, pero sa mga laiko ay kinakailangan ipahayag ang paninindigan. Pangatlo, suportahan ang PPCRV sa ating mga parokya. Lahat ng parokya dapat may PPCRV na magmasid at magbantay sa integridad ng eleksyon. I-follow up ko ito sa pamamagitan ng ating CSA, Commission on Social Action. Bawat parokya dapat merong PPCRV. Pang-apat at pinakamahalaga, panguluhan ng mga tao sa nagdarasal. Sa pagdarasal, darasalin bawat misa ang oratio impirata ukol sa eleksyon. Hikayatin ang mga tao na magdarasal ng Santo Rosario araw-araw at hilingin sa ating mahal na ina ang kapayapaan at integridad ng halalan. Bilang diocese, tayo ay magtakda ng isang araw ng pagdarasal at pag-aayuno bago maghalalan. Ito'y gaganapin sa 2 ng Mayo, Lunes, 1 linggo bago mag-eleksyon. Take note po kayong mga sangguniang pastoral sa parokya at mga kura paroko. Tayo ay mag-aayuno, mag-penitential procession at mag-holy hour sa ating mga parokya sa araw na ito. Di ko alam iilan ang dadalo. Ngunit kagaya ng hiling ni Abraham, 10 tao lang bawat bayan ay sapat na upang pakinggan ng Diyos ang ating pagsusumamo. Sa labanang ito, naway gabayan tayo at ipagsanggalang
ng ating mahal na ina, ang Immaculada Concepcion. Amen.